Magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And kung nakita nyo po yung previous upload natin, good news po yun, di ba? Siyempre, kahit sino naman matutuwa, biruin mo, pag nagkaroon pa ng mga ibang proyekto ng katulad dyan sa Maribeles Hermosa transmission line, hindi na talaga tayo manghangamba na mawalan ng kuryente. Hindi na tayo, mamomroblema na kailangan ng rotational brownout para lang masuplayan lahat ng ating mga kababayan. Hindi na tayo mamomroblema. Lalo na pag nag-continuous or nagkaroon pa ng mga gantong proyekto. Diba? So, ngayon po mga kababayan, ang gusto ko naman pag-usapan is ito naman. Ayan, nakikita nyo po? Ayan. As the administration continues to fulfill its goal of improving the country's agriculture sector and ensuring food security, pinangunahan po ni President Bongbong Marcos ang inauguration ng Halaur River Multipurpose Project Stage 2. Ayan. In the municipality of Calinog, Province of Iloilo. Ngayong araw yan, mga kababayan. Ayan. The National Irrigation Administration is the first large-scale water reservoir considered as one of the government's flagship projects in Western Visayas. It modernizes the existing national irrigation system in Iloilo and is seen to contribute immensely to the country's food production and promote the welfare of Filipino farmers. And this project, worth 19.70 billion, is composed of three major components, namely irrigation development, environmental and watershed management, and institutional development. It also includes a 109-meter high dam at a 38.5-meter after bay dam and an 80.74 kilometer high-line canal capable of providing several benefits like irrigation, bulk water supply, hydroelectric power, inland fishery, and ecotourism. And this project nga po, once na maging fully operational na, will seen to expand NIA's irrigation service area by 9,500 hectares of rain-fed agriculture land, and on top of the existing 22,340 hectares being served by the agency. With this project, around 25,000 farmers from across 23 towns and 2 cities in Iloilo will benefit, while a boost in rice production is anticipated to soar at an estimated 338.874 metric tons per year. Ito nga pong Halaur River Multipurpose Project was created way back 1960 through Republic Act RA number 2651, and yun po yung first stage nitong project na to na nakumpleto or na-completed itong proyektong ito noong 1983. So, yan mga kababayan, which means, under po siya kay dating Presidente Marcos Sr. At syempre, dahil si President Bongbong Marcos nga ay hindi marunong magtanim ng galit yan Bali, itong proyekto na po ito, yung parang phase 2 niya, sinimulan po nung panahon ni dating Pangulong Pinoy. At kinontinue naman po ni President Bongbong Marcos. So, yan, hindi si PBBM yung tipo ng tao na porkit hindi kayo okay, porkit may alitan sa pamilya nyo, ipepersonalin niya. Kumbaga, yung interest niya lang, yung susundin niya, hindi po. Once na makitaan niya yung isang proyekto na maganda po yung, kumbaga, may maitutulong or maganda yung magiging impact nito sa ekonomiya, is ipagpapatuloy niya yan. Yun po yung sinabi ni President Bongbong Marcos. At ito nga po yung phase 2, nagkaroon ng inauguration ngayong araw. Siyempre po, itong may mga mga dilawan. Sabi nga ni PBM, wala ng kulay-kulay, di ba? So yan, may mga ilan po tayong dilawan
na pinalakpakan at pinasalamatan si President Bongbong Marcos. Ayan, makikita niyo po. So, former Senate President Franklin Drilon, bari nung Sunday naman po ito, parang interview po ata ito. Ayan. Bali, former Senate President Franklin Drilon on Sunday, July 14, thanked the past administration of the late President Benigno Aquino III and incumbent President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for the completion of the Halaur River Multipurpose Project. Oh. Pa. Diba? Siyempre, kung yung iba-iba lang yan, baka hindi na ituloy yan. Diba? Pero siyempre, Pilipino ang magbe-benefit sa bansa natin. Kaya, hindi pa panig si President Bongbong Marcos na hindi matuloy yung mga magandang programa. Kahit pa yung mga nagpasimula niyan, may hindi magandang history sa kanya, sa pamilya niya. Sabihin na natin, di ba? Pero yun nga, hindi naman si PBBM gano'n na tao. Kaya hanggat nakikitaan niya ng potential itong mga proyekto, magpapatuloy niya po yan. Don said that while they may be political rivals, both the Aquino and Marcos administration of the Halaur project, which is considered a landmark endeavor, especially for the people of Iloilo. Give credit where it is due, sabi po ni dating Senate President Drilon. The Aquino administration under the late President Noynoy Aquino moved heaven and earth to secure funding for the project's second phase, decades after its initial conceptualization in 1960 to 1983. Po yan kay dating Presidente Marcos Sr. 2023, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. approved the release of additional funds necessary for the project's completion, continuing the project first initiated by his father. This is a legacy project that unites political needs. Diba? Yun po yung sabi ni dating Senate President Drilon. Biruin mo kahit na itong dalawang pamilyang to, may hindi magandang history, kumbaga, sabihin na natin. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, si President Bongbong Marcos kasi, hindi naman siya yung tipo ng tao na magtatanim ng galit. Tapos, idadamay na yung mga magagandang proyekto, hindi na itutuloy. Ayan, itinuloy niya po yan kasi nakikitaan niya ng potential. At syempre, nakikita niya na makikinabang. Malaki po ang maitutulong nito. 'Di ba? Sa ating mga magsasaka. Lalo na sa ating mga magsasaka, malaking tulong po ito sa kanila. Lalo na pag may mga ganyang El Nino. 'Di ba? Sobrang laking tulong nito para sa ating mga kababayan. At syempre, hindi lang sa ating mga kababayan. Pati po sa mga areas na sakop nito. Tsaka yung mga nearby provinces, malaking tulong din po ito para sa kanila. At isa pa mga kababayan, ito, pakita ko sa inyo, or parinig ko po sa inyo yung maging mensahe. Ayan. Yung naging mensahe po ni Governor Defensor. Alam nyo naman na si Governor Defensor, hindi si PBBM nanalo dyan sa dyan sa Region 6. Hindi po si PBBM nanalo dyan. Pero kahit na ganun, sabi nga ni PBBM, nung nanalo siya bilang presidente, wala nang kulay-kulay. Iisa na lang. Kaya dilaw ka man, kaya pula ka, kaya berde ka, kaya pink ka. Wala na pong ganun. Kumbaga, na siya, presidente siya, hindi lamang ng mga bumoto sa kanya. Bagkus presidente siya ng buong Pilipinas. Kaya kahit pa anong kulay mo, kahit sino pa yung sinuportahan mo nung nakaraang campaign, wala po siyang doon, mga kababayan. It's a great honor to welcome you all to the inauguration of the Halaur River Multipurpose Project Stage 2 here in Barangay Calaga, Calino. This is a momentous occasion not only for our province, but for the entire Western Visayas and the whole country. And today, we are
privileged to have no less than His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palakpakan natin ng ating mahal na Pangulo. And Mr. President, salamat. Thank you very much for your full support of this project and seeing to it that we achieve its full realization. Maraming salamat, mahal na Pangulo. I also would like to take this opportunity to thank you, Mr. President, for always prioritizing you. Wow. And we look forward. And Your Excellency, I'd like to take this opportunity to thank the government of South Korea for supporting this project. Thank you very much for the people in the Philippines. Also, to former Senator Franklin M. Dillon for championing this project in Congress for 15 years. And also, for bringing it to its full fruition. Also to Secretary Balisacan of the National Economic Development Authority, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., our Korean Exim Country Director, Jun Won Siu. Thank you very much for your support to this project. I also would like to acknowledge the presence of our congressmen, our mayors, our board members, and our other local government officials. Your presence here underscores the significance of the JRNP2 and its far-reaching benefits. From this project, we look forward to working more with you, our partners, to realize the full potential of Iloilo in agriculture and for our contribution to the food security of this country. Let us take this moment to acknowledge the hard work and dedication of everyone involved in making this project a reality. Ayun mga kababayan, ay narinig niyo po yung sinabi ni Governor Defensor. Diba, isa pa sila sa pina-priority din ni President Bongbong Marcos. Bali mga kababayan, punta na po si PBBM din dyan sa Iloilo, yung namahagi po siya ng cash assistance sa Iloilo at saka syempre sa mga kababayan natin. Nagbigay din siya dyan ng mga farm machineries and equipment. So yan mga kababayan, kita nyo naman ang presidente natin, hindi yan namimili kung sino yung tutulungan niya. Hindi yan namimili ng taong tutulungan niya talaga, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na noong kampanya hindi po siya diyan nanalo. Sila yun po kasi yung parang nanalo diyan sa kumbaga mataas ang votes diyan sa region na yan. Pero despite that, si PBBM nga po yung tao na iniisang tabi niya yung mga ganyan bagay. Tsaka hindi naman siya pumapatol sa ganyan. Kumbaga, hindi niya iniisip yan masyado kasi nga ang tanging focus ni President Bongbong Marcos is magtrabaho, magserbisyo, magtayo ng mga proyekto at maibigay yung mga magagandang programa para sa ating mga kababayan. So yan mga kababayan, good news po yan. At syempre mga kababayan, i-like nyo po, i-share nyo ang video na ito para mas maraming mga kababayan natin ang makaalam ng ginagawa ng ating pamahalaan. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo.